Unahin muna natin to si Jake Magnus. Ito na naman, LRY, namigay ng maraming e-bike sa loob ng Rural Transit Basya para matulungan si Digong. Kita mo, pati si Jake Magnus, napapansin niya na to si LRY at saka si Alpotera. Konting briefing lang po, si LRY at Alpotera ang nagpupondo po sa DDS vlogger na nagkakatarantaduan na po. Kumbaga, tinakas po ni Chupa Moreno. Di ba, inamin po ni Chupa Moreno na si Chupa Moreno na tinakas niya po ang mga bayad ng mga DDS. Mga DDS, tinakas po niya ang mga payment na nagkakahalagang 500,000 each. Sana all. Sana all, no? 500,000 each, mapapasaw na all ka eh. Tinakas po ni Chupa Moreno yan at galing po yan kay LRY at Alpotera. Na si Alpotera po, ang nakasiping ni Digong at napicturean niya si Digong na hubot-hubad, labas itlog. Aray ko. Imaginein mo, no? Si Digong hubot-hubad, labas itlog. Aray ko. Diba? Pinakita po ni Alpotera yan sa mga dahig na nagrarally na proud pa siya na nakakasiping niya si Digong at doon nga nagalit si Hanilet at Kitty na nalaman nila ito, sinumbong ni Marlica at si Hanilet, ang sabi ni Hanilet ay hindi ka nire-represent ng asawa ko, iniiyot ka lang. Di ba? Nakatandaan nyo po yun? At doon na nga, the rest is history. Nagkainitan na si Hanilet at Alpotera at si Chong Kitty ay napapost na marami na doon nakapaligid sa tatay niya na katawan lang daw ang habol. Wow! Macho yarn! Aray ko! Di ba? Nagpost si Kitty noon? Marami nakapaligid kay Daddy na iniiyot niya ng iniiyot. Anak ka ng po. Di ba? Pero si Mami, hindi niya maiyot. Paano maiyot yung Mami mo? Si Hanilet, tita mong mukhang galit. Di ba? Paano maiyot yung Mami mo ni Digong? Pupunta sa daig, kasi mangot. Aray ko. Di ba? Eto na po, dito na tayo. Hindi pa rin po nauubos ang pondo ni LRY at Alpotera dahil talaga bumabarat pa sila, nagpo-pondo-pondo pa. At bukod pa doon, meron din to flood control, ang Homeworld. May flood control po ito. Bigay din ni Digong. Grabe, ang ganda ng puday ni Alpotera. Pink. Aray ko. Diba? Kaya Alpotera, maalams-dalams ka ni Digong. Kung puday mo ay pink, dapat dilaw ka. Aray ko. Anak ka ng po. Ngayon, dumako na tayo dito kay Jake Magnus na kinababaliwan ni Mima Alicia. Oh yeah! Ang team song po ni Jake Magnus at ni Mima Alicia ay ikaw pa rin ang bibi ko, ang bibi ko. Aray ko. Namimiss kita. Anak ka ng po. Namimiss kita pagkat ikaw pa rin ang bibi ko. Bibi ko. Aray ko. Yan. Yan po ang team song nila. Kasi nung katabi ko si Jake Magnus, kinakantahan niya yan, kausap si Mima. Ginakagalan siya sa video ko, lo. Ikaw pa rin ang bibi ko. Kahit wala ka na sa piling ko. Patay. Yari tayo kay Jake Magnus. Aray ko. Okay, simulan natin to. Jake Magnus, ano ba yan? Po ang ginagawang effort nito pong si LRY aka Small Boy para matulungan po ang pamilyang Duterte dahil namigay lang naman po sila ng napakaraming e-bike sa pangunguna po ng kanyang sinusugo na si Alpotera, mga kababayan, dyan po sa loob ng Rural Transit Bus Shop, mga kababayan. Na mismo. Grabe, no? Talagang umaapaw po yung pera nila, eh, no? Biro nyo po, saan ba nanggagaling yung pera na yan? Di ba? Tapos meron pa silang tay kami naman, di ba? Meron pa silang tay kami naman na wala lang pumipirma. Pati bata pinapipirma. Yung bata bumibili sa tindahan. Pirma ka. Ano po yun? Pirma ka dito. Meron kang candy. Aray ko. Diba? Yung bata bumibili lang inutusan ng nanay ng ginisa mix. Bumili ka ng ginisa mix, dalawa dahil nagluluto ng toge. Abay pinapirma. Kapalit ng Max
honey menthol candy. Aray ko. Diba? Kaya yung bata pumirma. Siyempre, may kapalit na candy. Pero sa tutusin lang po, antindi, abangan nyo ang gagawin namin ni Addictus Rex at ng mga vlogger. Ha? Diyan ka na lang. Patayin na si BBM. No joke. Ayan, abangan nyo po ha. Magkakalap kami ng pirma kung saan mag-ano po tayo ng mga taong sumusuporta. Diyan ka na lang. Tapos may nakalagay po sa aming, ano po kami, bus. Parang Chavit Singson, parang bus. Nakalagay doon, Tay, scam ka naman. Diba? Tapos nakalagay po yung, pag nakakita po kayo ng mukha ni Digong nasa malaking garapon at naaagdas, yun po, sa amin yun. Aray ko. Okay, diretso natin. Pagmamayari po, nito pong sina Small Boy. So ngayon, sino nga ba si Small Boy? Sino ba yan, Jake? Sino ba yan? Sino ba yan? Tito ba yan ni Mima? Sino yan, Jake? Ha? Tito ba yan ni Mima? Tito? Anak ka ng po. Small Boy, mga kababayan, yung palihim na lumalapit o lapit ng lapit sa First Family at the same time palihim na tumutulong dito po sa pamilyang Duterte. Oo po yan. Seryoso po, totoo. Yan po ang tumutulong sa pamilyang Duterte. Lahat po nakikita nyo na maisog. Lahat po nakikita nyo ng mga rally. Yan po ang nagpupondo. Mga stage, mga sound system. Dahil ang SMNI po, bumitaw na si Kibuloy. Ha? Bumitaw na po si Kibuloy dahil na-freeze na po ang itlog ni Kibuloy. Nakagano no? Na-freeze. Na-freeze po ang itlog ni Kibuloy, kaya si Alputera po ang pumalit. Sila po ang nagpupondo dahil ang laki po ng kinita nila na binigay ni Digong. Meron po silang flood control sa Negros Occidental, nakalahating bilyon rewarded ni Digong yan. Na wala man lang ginawa yan. Yan po ang Homeworld Construction Company. Yan po ang humawak doon. Ha? Kung gusto niyo po malinawan, pumunta po kayo sa Sumbong sa Pangulo app, i-type niyo po yung Homeworld. Makikita niyo po doon. Ang may-ari po noon ay asawa. Ha? Asawa po ng Nino, asawa po ng isa sa mga Hanson family. Aray ko. So ngayon, ang ginagawa po nilang yan, namimigay po sila ng napakaraming e-bike para makalagap ng napakaraming pirma na makakapagpalaya daw po kay dating Pangulong Duterte doon po sa international. Kita nyo? Kailangan po manuhol nila. Sinusuhulan po ang kada barangay at bibigyan daw di umano ng e-bike para mapuno yung pirma nilang 500,000 na as of the moment po ay wala pang 20,000. Aray ko. Kailangan nila mapuno. Pero up to this date, Your Honor, Mr. Chair, February 2, 2026, it's only not more than 20,000. Okay? So they have a plan right now to give different e-bikes to every barangay, and then this barangay that is given an e-bike will be demonized to sign Tay kami naman, betlog mo, kurduroy. Aray ko. Kita nyo? Kailangan pa ng suhol, kailangan pa ng pera para lang mapuno yan lintik na pagpapapirma na sa February 23 ay uumpisaan na ng ICC. Sinong di mawiwili? ICC, sinong di mawiwili? February 23, yarin na si Duterte. ICC, sinong di mawiwili? Itlog ni Digong sa ICC. ICC, ICC, ICC. Tanga-tanga. Okay? Criminal court. So kayo mga kababayan, ano po ang say ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Ang say ko dyan, ha? Ang say ko dyan, Jake Magnus, ha? Desperado na, ha? Desperado na. Hindi lang naman alam nyo po, hindi lang po yan, yung tay kami naman na nakapokus lang kay Digong. Yan din po ay nakapokus sa pambubudol para meron pa po na mabola-bola sila na sumuporta kay Sara Duterte na malapit na po ma-impeach.
Okay? Malapit na po ma-impeach si Sara Duterte. Dahil po, nag-ready na as of the moment. Actually, naka-ready na po na i-file na yung iba. Pero iniintay lang yung exact date para ma-file po yan kay Sara Duterte. Dual purpose yan tayo kami naman. Di ba? Para makabudol pa sila ng maraming Pilipino. Pero ang totoo niyan, malalapit na ang katapusan ng Duterte. And now, the end is near. Di ba? Ubusin na natin ang mga Duterte na yan na wala namang ginawa sa ating bayan. Ano ba ginawa niyan? Ano ba naiisip nyo na ginawa ni Digong? China! Oh. Anong iniisip nyo pag nababanggit nyo yung Duterte? 30,000 EJK! Tulay na pwedeng dumaan lang ay bike! Aray ko. Oh. Ano naiisip nyo? Michael Yang! Atong Ang! Oh, yan ang mga naiisip mo pag kay Digong. Wala ka na maiisip na iba. Eh, pag si BBM, maiisip mo. Oh, ano sabi nila? Si Tatay Digong, nagbigay ng 100 million sa PGH. Tara! May lakas ng loob ka pa magsabi niyan? Tatay Digong mo, nagbigay ng 100 million sa PGH? Eh, si BBM, libre! Tanga-tanga. Ganun kabobo ang DDS. Si BBM libre. Si Digong 100 million. Si BBM libre ang mga hospital, DOH hospital. Libre! Papalag ka pa? Oh, yan po si Alpotera at LRY. Okay, dumako naman po tayo dito. Dito po, eto po Dito naman tayo dumako. Ito po, matindi to. Ito po, nasa na ba to? Secret in the Senate, the ghastly budget insertion of Cheese Escudero. Matagal na po natin nare-react to, pero gusto ko po ipaalala sa inyo na huwag nyo namang kalimutan to. Itong isang demonyo na to na nagsimula po sa katarantaduan sa Senado. Aray ko. Asan si Keso? Asan si Keso? Asan na to? Aray ko. Asan na to? Kamusta ka na, Keso? Kamusta ka na, Keso? Hayop ka ba? Hayop ka ba? Nasa ka na ba, Jesus Escudero? Ang dal mo, Mr. Portwit, Mr. Portman, Mr. Portever. Nasa na ba yan? Nasa na po ba si Jesus Escudero? Ang tahimik mo. Hayop ka. Dapat di ka tumatahimik dahil isa kang kurakot. Isa kang walang ya. Oh, nasa na? Dapat sa Commission on Ethics, sampahan niyo yan. Diba? Sa Commission on Ethics na nakipagsabwatan siya, saan? Nakipagsabwatan po yan sa kontraktor para sa kanyang election campaign. Pangalawa, kay Cheese Escudero lang naman po ang 120 billion insertion. Na binigay niya po, saan niya binigay? Binigay niya po sa mga senador para boto siya bilang Senate President. Nagtagumpay? Nagtagumpay. Pero naamoy na ng taong bayan ang kabulukan. Naamoy po ng taong bayan ang kabulukan sapagkat eto palang hayop na Cheese Escudero ay sangkot sa flood control. True Bernardo, kumakamal ng salapi ang animal na tukmol. Aray ko. Oh, bakit hindi ka ngayon mag-iingay? Antay-tahimik mo, magsalita ka sa plenaryo, magsalita ka sa Senado, ang dami mong kudanon, bandang uli, nag-speech ka pa sa plenaryo, tuwan-tuwa yung demonyong amo mong si Sara Duterte. Patayin na si BBM. No joke. Ano? May heart ka, pero wala kang puso. Tanda mo yung Escudero. Malapit na ang katapusan mo. Malapit ka nang mabuko. Napakahayop mo. Dahil sa'yo, nababoy ang impeachment, hayop ka. Anak ka ng po. Dahil sa'yo, nagkandiletse-letse na ang buhay ng taong bayan. Dahil sa'yo, sa kagawan mo, hayop ka. May pa portwit ka, iba ang meaning ng portwit sa'yo. Kaya yung UP, sinusuka kang hayop ka.
Hindi ka kinikilala ng UP dahil walang yaka. Aray ko. Biro mo yung fourth tweet, hindi daw agad-agad. Anak ng putik tong ngayop na to. Yung pala tuta ni Sara, inuutusan ni Sara Duterte na patagalin. Inuutusan ni Sara Duterte na manipulahin. Bandang uli, lumabas ang tunay na anyo. Demonyo! Anak ka ng Ha? Tapos sasabihin niya, siya raw po ang pinakamahirap na senador. Pinakamahirap mo mukha mo. Aray ko. Diba? Diba? Ikaw ang pinakamahirap, pinakaiba, pero nakakabili ng paraibang singsing. Diba? Magkano po ba yung paraibang singsing? $1 million, ina mo. Oh, tapos ngayon ikaw ang pinakamahirap, ina ka. Aray ko. Oh, wag kami, Chis Escudero. Hinihintay namin ang pag-iingay mo ngayon. Maingay ka, di ba? Maingay ka? Oh, ang dami mong papel eh. Maepal ka pa. O, ba't ngayon hindi mo ilabas? Ba't ngayon hindi mo ilabas? Ba't di ka magingay? Kasi you are nervous, Your Honor, Mr. Chair. You are really terrified of the happening in the Senate because you are one of the suspect and prospect to be in jail. Join with Revilla, incoming Jinggoy, incoming Joelis Lord, incoming Bongo, and international Senator Ronald Bato de la Rosa. Diba? Yan po, wag natin kalimutan to si Jesus Escudero. Kung meron pong hayop, pinakahayop din to. Diba? Pinakahayop to. Kaya wag natin kalimutan to. Ha? Wag natin kalimutan to si Jesus Escudero. Naku po, etong tao na to, matindi po to. Napakatindi. Okay, dumako na po tayo dito. Ito, maganda po to. Tama ba ang presidente ang mag-report ng kanyang medical condition? Abay, tanga. Aray ko. Pakinggan nga natin to, pakinggan natin to. Parang alanganin, umpisa pa lang alanganin na. Sandali lang ha. I-share muna natin to sa ating mga kaibigan dito sa other world. Ito po. I-share muna natin to sa ating mga kaibigan dito sa other country. Yan. Tama nga ba si Claire Castro na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon dahil sabi niya, katawan naman daw niya ito. Pag-usapan natin yan ngayong hapon na ito. Ito po muli si Atty. Michael Carrario. Kamakailan lamang ay napanood natin itong naging viral video nito ng kanungan sa Malacanang during the Malacanang press corps briefing na kung saan isa sa mga reporters na nagtatanong kay Claire Castro kung hindi ba sila maglalabas ng medical bulletin about the condition of the president. At sinabi niya na sila naman daw yung nagpapalabas ng medical bulletin, pero sabi nung reporter, mas maganda kung doktor. At sabi naman ni Castro, Mami Irene, Daddy Armin, Mami Shelo, Daddy Nestor, thank you po. so mas mainam na daw, mas mainam pa yung presidente mismo ang nagbibigay dahil katawan naman daw niya po yun yung apektado rito. Tama po ba siya? Well, ang nangyari lang kay Claire Castro ay ipinakita niya either yung kawalan niya ng kaalaman tungkol sa requirements ng konstitusyon Uy! o di kaya ay tahasan niyang nililigaw ang sambayan ng Pilipino Uy! ukol sa actual na medical na kondisyon ng Pangulo. Ay, tanga ka pala eh. Natatanda mo ba nung si Digong sinasabi? Tumutulo na laway, nauulol na? Anong sabi ni Roque? Okay lang ang Pangulo, okay lang ang Pangulo. Aray ko. Diba? Tama naman si Yusik Ler eh. Anong gusto mo? Sino magsasabi ng ano niya? May medical records na nga ng St. Luke's, dinuga pa. Aray ko. Oh. Ang bobo pala nito, may pa ano-ano ka pa. Pangulo. Bakit natin sinabi yan? It's because doon po sa Article 7, Section 12 on the Executive Department, binibigyan doon ng responsibilidad
ang Malacanang o ang Executive Department na ipaalam sa Kongreso at sa publiko ang aktwal na medikal na kondisyon ng Pangulo. At pag sinabi mong aktwal na medical na kondisyon, hindi mo pinag-uusapan din yung pakiramdam. Masakit ba ang iyong leeg o ikaw ba Ay, bobo to. Diverticulani nga eh. Di ba? Diverticulosis. Sinabi na diverticulosis. Ano ba hinahinain neto? Aray ko. Ano ba hinahinain mo, sir? Sir Mike? Ano ba hinahinain mo? Sinabi na nga diverticulosis. Ano ba gusto mo malaman? Okay yung kuyukot ni BBM? Ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo malaman? Gumagana pa yung betlog niya. Ano ba gusto mo? Aray ko. Di ba? Sinabi na nga, diverticulosis. Di ba? Tinapat niya yung tao. Siyempre kung iba-iba yon, hindi niya sasabihin yon. Dahil mag-aalala yung iba. Di ba? Mag-aalala yung iba. Utik, sasabihin lang, okay naman ng Pangulo. Sasabihin ng iba. Sinabi niya mismo, diverticulosis. May ano sa bituka, parang kulane or parang tigyawat. Ano ba gusto mo? Okay naman siya. The degree is 23 degrees. The system body is really functioning well. Gusto mo ba yun? Di anong oras matatapos si Yusek Ler sa kanyang media press con? Haabot tayo ng 5 oras. Aray ko. Di ba? The weather condition of the president is normal. The eyesight is focusing in the north and the right side is focusing in the west. Gusto yata nito ganun eh. Blood pressure is boiling up to the point. Aray ko. Gusto mo ganun? Gusto yata nito ganun eh. Di ba? Gusto yata nito ganun. Gusto niya yung isa-isain. Media press con yun. And then, ang sabi ni Yusek Ler Castro, ibibigay naman niya yung mga dokumento na inuna ng mga DDS Pineke. Later, sabi nga, diverticulitis. In short, pimple sa bituka. Diba? May pimple sa bituka ang Pangulo. Kaya umiinom siya ng Eskinol. Patayin si BBM. No joke. Diba? Kaya siya nangayayat. Ikaw ba naman Eskinol lang ang iniinom mo? Hindi ka mangangayayat. Ang bobo na ito, men. Ang bobo mo, Mike. ay nadudumi o hindi ka madumi? Hindi po ganun yun. Oh. Ang requirement po doon is for us to declare and truthfully kung ano yung actual na medical na kondisyon. At tama po yung reporter, doktor lamang po ang makakagawa niyan. Kagaya po sa Amerika, na kung saan ipinatan yung ating constitution. Kapag po may sakit ang Pangulo, required po sila that they update the public with the regular medical bulletin. At doon sa Section 11 of... Ano ba pinuputok ng butsi nito? Sinabi na nga diverticulitis eh. Ano ba gusto mo? Ano ba pinuputok ng butsi mo? Ano ba gusto mo malaman? Masyado ka naman chismoso. Nakakagalaw yung Pangulo. Nakapagtrabaho na nga eh. Ano gusto mo? Tama naman si Yusek Ler eh. Siya mismo magsasabi kung ano siya, patay ba siya o buhay. Pag patay na, hindi na makapag-reply. Tanga. Aray ko. Bobo. Putik na. Bobo. Sinabi nga ni Yusek Ler, tama naman eh. Oh, kaya nasabi ng reporter yon kasi nga may kumakalat na St. Luke's medical record. Oh, kaya sinasabi ng reporter yon, yung doktor lang po makapagsabi na, sinasabi nga ni Yusek Ler, okay na ang Pangulo. Oh, okay na ang Pangulo. Ngayon, if ever curious pa rin ang MPC media, Malacanang press, Malacanang press, pwede nila mismo kuhanin ng records na legit kay Yusek Ler. Pero regarding dito, syempre hindi na pwedeng i-detalye pa ni Yusek Ler. Blood pressure, 20%. Diba? Blood pressure, 20%. Sugar, 32%. Aray ko. Gusto niya yata ganun eh. Sugar, 32%. Heartbeat, 18%. For a total of 100%. Tanga
Tanga-tanga to eh. Mami Chris Rose, di ba? Di ba? Tanga-tanga, hindi ni-example ko lang. Gusto niya accurate. Anong oras kayo matatapos nun? Hemoglobin, normal. Mga ganun. Gusto niya ganun eh. Hemoglobin, normal. Chlorophyll, abnormal. Photosynthesis, mild. Anak ka ng Di ba? Sira ulo pala to eh. Hindi ganon. Ha? Anong oras matatapos si Yusik Ler noon? Ang importante, nasabi ng ating Yusik Ler na pinakamaganda na okay ang Pangulo. At nasabi niya, siya mismo magpapatunay. Yun ang sabi niya, siya mismo magpapatunay na okay siya. At nakita naman. Kaya nga pinuntahan ni Yusik Ler eh. Oh, okay ang Pangulo. Ano pa hindi pinuputok ng butsi mo? Halaman ba yun, Adictus Rex? Halaman ba yun? Hindi ko alam eh. Aray ko. Article 7 ng Konstitusyon, Oo. actually, kapag ang president is temporarily incapacitated, halimbawa nga siya ay kasakit o under coma or whatever condition na hindi niya kayang i-perform ang kanyang function, ay dapat magsumiti sila ng pasubali o ng notice sa Kongreso tungkol dito. Kung hindi niyo po ito gagawin, Alam mo, yung incapacitated, ba't di mo sabihin kay Sara yan? Yung vice president mong peste ka, yun ang incapacitated. Puro gala. Dapat yun ang sinisita mo. Incapacitated yun. Aray ko. Oh, si BBM, paano incapacitated? Nakita mo nagtatrabaho na. Oh, ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi nila. Totoo, yung presidente mo nasan? Hando sa daig, sasarap buhay, hayop ka. anak ka ng po. Oh. Ang incapacitated, yung nagpapapress con, tapos sasabihin, I don't want to answer that. Ma'am, what do you I don't want to answer that. Ma'am, how about that? I don't want to answer that. Yun ang incapacitated, tukmol. Anak ka ng po. May sayad sa utak. Ha? Ha? Mandaluyong disorder. Aray ko. ay yung kanyang cabinet secretary, majority of the cabinet, can write Congress and tell them of the actual condition. At kung magkaroon ng conflict between sa deklarasyon ng Pangulo at ang inyong gabinete, pwedeng yung Kongreso mag-determine kung sino talaga yung nagsasabi. Pare Eduardo, desperado ng mga lugan DD sheets. Pare meron pa mamaya. Tignan mo. Merong iskandal si BBM. Wow! BBM may iskandal. Wow! Sabi lang, totoo. In this condition, well, mukhang malabo naman mangyari ito sa kasalukuyan kasi imposible naman yung mga cabinet secretary ni BBM ay magsabi na may sakit yung aming Pangulo. Kung itatago yan, ay mas itatago nila. Pero the responsibility to give an update on the actual medical bulletin or medical condition of the president falls upon Malacanang. Hindi po ito option lang na parang i-report mo sa akin kung may lagnat ka o wala. O may sinat ako eh. Hindi po ganun yun. Alam mo sir, feeling ko sa'yo si BBM may diverticulosis. Ikaw para ka may tuberculosis. Ha? Puta ka ng puta ka eh. Para ka may tuberculosis. Aray ko. Your pretty page. Your Filipino page, thank you. Di ba? Parang may tuberculosis. Alam mo yun? Duwak. Sinasabi. Kaya importante yan is because the Constitution requires that the president Dahil mo naman sinasabi sa konstitusyon. Aray ko. Ang dami, ano ba? Ano ba hugot na ito? Puro ka konstitusyon, buhay na nga eh. Aray ko. Ano ba to? Ano ba sinasabi mo puro ka konstitusyon? Buhay na nga yung Pangulo eh. Ilang araw lang sinabi. 2 araw na inip ka. Yung vice-presidente mo, mag-iisang buwan na sa dahig, hayop ka, hindi ka na-alarma. Aray ko. Ang dami gusto. Ilang araw lang yung presidente. Hindi nga natin alam kung ano ba talaga nangyari. Nandun na uli, nagtatrabaho na uli. At saka sila mismo, in good faith, okay, Your Honor, in good faith, our beloved Yusek Claire Castro, in good faith, declare that the president have diverticulitis. In good faith. They never hide that. They're never hid. Okay? Okay, but in the other side, the Duterte, they always hide. They always hide, mother, father. Okay? yung presidente natin ay merong kakayanan na gawin ang kanyang mga tungkulin. Oh, Kasi kung hindi niya magagawa ang kanyang ano ba yun? Nagtatrabaho na nga!
Aray ko. Ano ba gusto mo? Hindi nga, Wool! Tungkulin, dapat automatic mag-a-assume ang Vice Presidente. O yun! Yun na pala gusto mong sabihin. Hahaba-haba ng prosesyon sa kabobohan din ang tuloy. Yun lang eh. Pinatagal mo pa. Putik, ang dahil pang pasikot-sikot. Leche ka. Sasabihin mo lang, dapat Vice Presidente ang umupo. Leche! Patayin mo si BBM? No joke. Tandaan mo ba? Sabi sa konstitusyon, article bulalo, na dapat, pag hindi capacitated, tapos bandang uli, dapat Vice Presidente ang maupo. Ang dami mong kada! At kagaya po halimbawa sa Amerika, no, nung pong nabaril si Ronald Reagan, Anak ng putik na baril ba yung Pangulo? Ang bobo mo! Nabaril ba? May almoranas ba yung si BBM? Wala kang almoranas! siya po ay nag-undergo ng surgery wherein he was placed under general anesthesia. The moment na sinaksakan ng general anesthesia si Ronald Reagan and he was declared as out. Eto sir, seryoso. Yung utak mo ba may sinaksakan ng anesthesia? Ha? Tanong lang, yung utak mo ba sinaksakan ka na ng anesthesia? Ha? Parang paralyzed eh. Sir? Parang paralyzed. Ha? Parang paralyzed. Ha? Ano ba pinupunto mo? Ha? Yung Pangulo, hindi incapacitated. Sinabi na nga, diverticulitis. Sinabi rin ng St. Luke's. Hindi ganon ka-laking issue. Pimple sa bituka. Ano ba yung pinagpuputok ng butsi mo? Hindi nga ganon kalaki ang issue. Pimples lang sa bituka. Kayang inuman ng astringent at eskinol. Aray ko. No, ano na siya, tulog na siya. Automatically, George Bush Jr., Sr. then, the Vice President, was sworn into office to act temporarily as the President. Ang purpose po niyan ay hindi nagkakaroon ng break in the chain of command because in the United States, the President is the one in control of the entire military. If the chief of the commander-in-chief is down, kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. In this case, hindi nila magawa yan because the Vice President who will assume is Sara Duterte. Oh! And kaya hanggat maitatago siguro itong kondisyon ng presidente, kung totoo nga na siya ay nasa ospital, Ang bobo mo! o na mayroong isang mas malalim o mas malalang karamdaman, ay itatago yan dahil hindi nila na naisip na si Sara Duterte ay maupo kahit na ilang oras lang o kahit na ilang araw lang ay maupo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh sino ba may gusto? Abnormal magiging presidente. Hindi ka namang engot. Aray ko. Kaya, Madam Claire Castro, sana po, pag-aralan niyo munang mabuti kung ano yung sinasaad ng konstitusyon tungkol dito para na-inform naman yung publiko ng tama. Ang karapatan namin bilang mamamayan ay masambihan kung ang aming presidente, the commander-in-chief of the military, is still able to perform his duty. Hindi po ito optional. This is mandatory. To tell the truth is mandatory. Where is the president? Alam na nating lahat ang sagot dyan kasi lahat tayo nagsisipag-aral. Alam natin kasi Nagsisipag-aral eh, bobo ka. Bobo! Hindi mauupo si Sara, bla 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 bla. Ang sakit. Hindi mauupo si Mami Sara kasi galit na si Miss Minkin at si Lottie. Ayaw niya na. Aray ko. Bobo! Inamin na nga ng presidente may diverticulosis eh. Pimple sa bituka. Uminom siya ng eskinol at astringent. Ayun, tanggal. Anak ka ng po. Yan mga DDS na to, yung kabobohan nyo, ginagalingan nyo eh, Anak ka ng po. Ayan na po ayan na po. Dito naman, dumako tayo dito. Wala talagang mga sa mga DDS, men. Wala talaga to. Wala talagang
Ay, nako. Wala talagang makitang pag-asa sa hayop ng mga DDS na to. Wala talagang pag-asa. Kahit anong gawin natin, men. Kahit anong gawin natin, men. Minsan, panalangin, alam mo ba, dinadalangin ko sa Diyos araw-araw, huwag po sana akong maging bobo katulad ng mga DDS. Kasama sa dasal ko yan eh. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming
na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo